ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good Better News, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Pilipinas ang oras, alas 3:08 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Pronti, kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti, kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Biyernes, August 21, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi! Bagyong Neneng nakalabas na ng bansa, isa pang LPA nasa labas ng PAR, posibleng maging bagyo sa loob ng 24 oras. Balitang Promdi! Karagdagang pumping station sa Metro Manila target ng pamahalaan bago matapos ang taon o sa unang bahagi ng 2027. Balitang Promdi! Dating House Speaker Romualdez naghain ng supplemental counter affidavit sa flood control complaint sa Ombudsman. Balitang Promdi! Chinese Embassy, inakusahan ni Defense Secretary Teodoro, mistulang PR firm ni Tony Yang. Balitang Promdi! Halos 300 milyong pisong shabu sinilid sa Talstone mula sa Afghanistan, nasabat naman ng BOC. Balitang Promdi! Bilang ng mga Pinoy na nagsabing sila'y mahirap at nagugutom, dumami pa sa second quarter ng 2026 ayon sa Okta. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bahagyang magiging maganda ang panahon
At mas kaunting pag-ulan ang mararanasan ngayong araw. Yan ay matapos na lumabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Neneng. Dahil dito ay sinabi po ng Pag-asa na hindi na inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa ating bansa ang dating Tropical Depression. Gayunman, nananatiling umiiral ang Southwest Monsoon o habagat na magdadala pa rin ng mga pag-ulan. Maulap na kalangitan, kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm sa Ilocos Region, Batanes, Cagayan at Apayao. Samantala, isa pang bagong low pressure area o LPA ang nabuo sa labas ng PAR. Ayon sa Pag-asa, mayroon itong medium chance na maging tropical cyclone sa loob ng 24 oras. Patuloy naman na minomonitor ng Pag-asa ang naturang weather disturbance at ang epekto ng habagat sa ilang bahagi po ng ating bansa. Balitang Prompty. Kaugnay pa rin po niyan, yung isa pang bagyo, yung Tropical Storm Saudel, inaasahan daw po na papasok sa Philippine Area of Responsibility yung Tropical Storm Saudel sa Linggo o sa Lunes. Ayon sa DOST Pag-asa, huling namataan ang bagyong Saudel sa layong 2,800 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na umaabot sa 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso ng hangin na aabot naman sa 70 kilometro bawat oras. Ayon po sa weather specialist ng Pag-asa, si John Manalo, malabong tumama po sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyong Saudel, pero hahatakin nito at palalakasin ng umiiral na habagat na magdudulot po naman ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil ho dito, posible naman na maranasan muli ang mga pag-ulan simula sa Linggo o sa araw ng Lunes. Oras po naman na makapasok ito ng PAR, ang Tropical Storm Saudel ay tatawagin sa local name na Obet. Balitang Prompty. Balita muna tayo sa mga probinsya. Standby Freddy. Unahin natin ang Region 1, ang Pangasinan. Meron daw pong ginang matay sa aksidente sa motorsiklo sa bayan ng Sison. Ibalita mo yan ang Rage 38, Freddy Fajardo. Patay ang 46 anyos na ginang matapos siyang maaksidente habang nagmamaneho ng motorsiklo sa bayan ng Sison. Batay sa ulat ni Sison Chief of Police Major Jerbil Rilliorta, naginap ang aksidente sa NCAA Access Road sa Barangay Taldid sa nasabing bayan kahapon ng madaling araw. Batay sa paunang investigasyon, pasado alas 2 ng madaling araw kahapon habang umuulan at minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo. Napagsapit sa lugar ng aksidente, hindi umano nito napansin ang isang lubak sa kalsada dahil sa madilim at malakas pang buhos ng ulan. Dahil dito nawalan siya ng kontrol sa manubela dahilan ng pagkatumba ng kanyang motorsiklo at humampas ang kanyang ulo sa simentadong kalsada na kahit nakasuotang helmet ay duguan at walang malay na isinugod ng LGU Rescue Team sa Pusurubio Community Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Nagpaalala mga otoridad sa mga motorista na iba yung pag-iingat sa pagmamaneho sa lansangan lalo't higit isang linggo ng inuulan ng Pangasinan kaya marami ng kakalsadahan ang nagkakabutas-butas. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30 tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 13 karagdagang pumping stations pa ang ilalagay at pagaganahin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila bilang bahagi po ng hakbang ng gobyerno laban sa pagbaha. Ayon kay PBBM, target na maging operational ang mga pumping station sa pagtatapos ng taon o sa unang bahagi naman ng 2027. Sa 13 proyekto, 4 ay bagong pumping station, habang ang iba naman ay existing facility at i-upgrade na lamang. Sabi po ni Marcos, isa sa mga dahilan ng pagbaha ay ang climate change, habang nakadaragdag din ang problema ng basura na bumabara sa mga pumping station. Kaugnay nito'y sinabi po ng administrasyon, pinag-aaralan din nila ang waste to energy programs at iba pang paraan upang magamit
ang mga nakokolektang basura. Tinukoy din ng Pangulo ang 39 na priority sites para sa rainwater structure sa Metro Manila na sasalo at iipon sa tubig ulan upang hindi agad mapunta sa kalsada at magdulot ng mga pagbaha. Balitang Bromby! Sa iba pa nating mga balita, inihayag naman ng Office of the Ombudsman na may 28 testigo pa na maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon kaugnay ng umano'y flood control scandal na nag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y makaraang bawiin na nga po ng retiradong Marine at dating security aide ni Zaldico na si Orly Gutesa ang kanyang naunang alegasyon tungkol sa umano'y paghahatid ng mga maleta ng pera kay Ko at Romualdez. Sa affidavit ni Gutesa na may petsang August 13, sinabi niya na wala siyang personal na kaalaman tungkol sa sinasabing paghahatid ng maleta ng pera sa tahanan ni Ko at sa Forbes Park residence ni Romualdez. Iginit din ni Gutesa, inalok lamang siya ni Senador Rodante Marcoleta at ni dating Congressman Mike Defensor ng pera para sa kanyang pamilya kapalit daw po ng paggawa ng kwentong mag-uugnay kina Ko at Romualdez sa flood control scandal. Ayon sa kanyang pahayag, nangyari ang unang pagkikita nila sa isang Japanese restaurant sa Pasay City noong September 24, 2025, isang araw bago siya humarap sa Senate Blue Ribbon Committee. Tumanggi po si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pangalanan naman ng 28 witnesses, ngunit sinabi niya nga ilan sa kanila ay mga aktibong uniform personnel. Tiniyak din niya na magpapatuloy ang investigasyon at pananagutan ng sino mang magtatangkang humarang sa kanilang proceedings. Balitang Bromby! Sa kaugnay po ng balitang yan, inamin po ni dating Marine Orly Gutesa na may script ang kanyang paghaharap noon sa investigasyon ng Senate Committee kaugnay ng flood control projects. Kwento nito, pinagalitan pa nga siya ni Senador Rodante Marcoleta matapos siyang humarap sa Senado dahil umano'y pag-a-adlib sa ilang impormasyon na hindi niya nasunod ang script. Matapos din anya nito'y na-realize niya na iniwan na siya sa ere ni na Marcoleta at Defensor habang tinawagan lang siya ng isa sa mga staff sa tanggapan ni Marcoleta upang ibigay sa kanya ang contact number ng isang attorney Guanzon na gagawa umano ng kanyang affidavit na gagamitin naman sa pagsasampa ng kaso. Gayunman, sinabi ni Gutesa na hindi na niya kinontak pa ang abogado upang maiwasan na magamit siyang muli. Bago bawiin ni Gutesa ang kanyang pahayag laban kay Romualdez, magugunit ang 4 ding dating bodyguard ni Ko ang bumaliktad at binawi din po ang kanilang mga testimonya laban sa dating House Speaker at iba pang mambabatas na isinasangkot sa flood control project anomalies. Balitang Bromby! Samantala, puntahan muna natin balita sa Central Luzon. 8 ang arestado sa magkakasunod daw po na drug buy-bust operation sa Bataan. Alamin natin yan kay RH37, Danny Kumilang. 8 hininalang sa kotse illegal na droga kabilang ang isang high-value individual HBI ang nasa kote sa magkahiwalay na ikinasang drug operation sa Maribeles at Samal, Bataan. Sa Maribeles, 6 ang naaresto sa buy-bust operation sa pamumuno ni Police Major Lani Valencia sa Barangay Poblacion kung saan nasamsam ang humigit kumulang 50 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ito ng 340,000 pesos bukod sa mark money at drug paraphernalia. Samantala, 2 hininalang drug pusher naman ang nadakip sa Barangay Ibaba Samal kahapon ng hapon. Nakuha sa kanila ng mga tauhan ni Police Major Gary Lupian ang 3.82 gramo ng hininalang shabu na tinataya nagkakalaga sa 25,976 pesos. Nasa kabuang 53.82 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng humigit kumulang 365,976 pesos ang nasamsam sa 2 maghiwalay na operasyon. Naharap ang mga suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Negros Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Balitang Promdi. Samantala, naghain naman ng supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez laban sa tinaguriang 18 maleta boys. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, abogado at tagapagsalita po ni Romualdez, kasama po dito ang dokumento ng sinumpaang salaysay ng 25 dating driver at security aide ni dating Representative Zaldico. Nakasaad din sa salaysay ang pagtanggi ng mga ito na naghatid sila ng pera sa sinumang politiko o opisyal ng gobyerno at iginiit na inalok silang sumali sa grupo ng mga testigo kapalit ng pera. Isinama rin sa supplemental counter affidavit ang pagbawi naman sa naunang pahayag ni retired Marine Sergeant Orly Gutesa na dating nag-ugnay kay Romualdez sa anomalya ng flood control projects. Balitang Promdi. Samantala, hindi naman ikinagulat pa ni Senador Panfilo Lacson na ang tuluyang pagbawi ni Orly Gutesa sa kanyang testimonya. Binalikan po ng batikang senador ang naunang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan siya pa ang nagsisilbi bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ng ilang buwan. Ayon kay Lacson, nasa record at naka-live pa sa hearing na halatang coached witness o naturang witness na si Orly Gutesa. Tila naturuan ang testigo. Kaya't dati na rin umano siyang niyang inasahan ng pagbaligtad ni Gutesa balang araw. Tinukoy din ni Lacson na sina Gutesa at iba pang testigong bumawi sa testimonya bilang mga maleta boys at sinabi niyang sunod-sunod na ang kanilang mga recantation. Ayon pa kay Lacson, maaaring inakala umano ni Gutesa at ng iba pang mga testigo na makikinabang sila sa kontrobersya ng flood control projects sa pamamagitan ng mga testimonyang gawa-gawang impormasyon. Balitang Promdi. Samantala, inamin naman ng Malacanang na nakababahala ang ginawang pagbawi ni Orly Gutesa sa kanyang naunang testimonya kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maaaring indikasyon ito na may pagtatangkang gumawa ng pekeng kwento at gumamit din ng mga pekeng testigo upang siraan ng ilang personalidad na posibleng magdulot ng destabilization. Sabi pa ni Castro, nakababahala ito dahil maaaring masira ang justice system at mawala ang tiwala ng publiko dahil sa pagkalat ng fake news at maling impormasyon. Nananawagan din ng Malacanang ng masusing investigasyon sa mga pahayag ni Gutesa, partikular na sa alegasyon na ginamit umano siya para magsabi ng maling kwento. Ayon kay Castro, hindi dapat na palagpasin ang pagkakalata ng kasinungalingan at ang umano'y paglalagay ng pagtatanim ng ebidensya. Iginiit niya na dapat ay matukoy kung sino ang maaaring managot at kung sino ang nasa likod ng naturang alegasyon. Balitang Promdi. Sa totoo lang hoy, nakakabahala talaga kung ano na ba talaga ang paniniwalaan ng publiko sa mga nangyayari ngayon at sa mga lumalabas pong impormasyon kaugnay po dyan sa issue ng flood control scandal. Hindi mo na alam kung sino ang nagsasabi sa kanila ng totoo at hindi mo na rin alam kung sino nga ba talaga ang sangkot sa flood control at kung sino ba talaga ang gumagawa ng fake news dahil sa kanya-kanyang turuan. Balitang Promdi. Alas 3:25 na po ng umaga. Balikan natin ang mga balita mula sa probinsya. Puntahan natin ang Quezon. Standby Benji, magsasaka patay. Matapos na malunod habang tumatawid sa ilog para tingnan daw po yung alagang baka sa Quezon. Ibalita mo yan, Benji Anchoquia, RH33.
Isang magsasaka ang sinawing palad makaraang tangayin ng baha habang kasagsagan ang malakas na ulan kung saan bibistahin sana ng biktima ang alagang hayop ng malunod ito sa barangay Sampaloc 2 sa Rayaya, Quezon. Sa report ng pulisya, kinilala ang biktima sa pangalang Armando na ninirahan sa nasabing barangay. Nagtungo umano ang biktima sa ilog sa kanyang alagang baka upang tumawid at tingnan, subalit umalis bandang alas 4 ng hapon. Kinabukasan na natagpuan ang biktima sa gitna ng ilog na wala ng buhay. Ito si Benjan Chuque nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Benji. Standby lang, Rex. Sa iba pa po nating mga balita, hindi naman kumbensido si Interior Secretary John Vic Remulla na kaso ng bullying o pagmamaltrato ng guro o di kaya naman ay isyong religious conflict ang sanhi po o motibo sa pamamaril ng isang 14 anyos na estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Remulla, ang insidente ay maaaring resulta ng maling paggabay at hindi magandang impluwensya mula sa mga marahas na online games. Binigyan diin ng kalihim, lumabas sa kanilang investigasyon na kumilos ng mag-isa ang suspect at siya lang ang nagplano at siya rin ang nagsagawa ng buong insidente ng walang kasabwat o walang kasama. Kaugnay nito'y sinusuri na po ng otoridad ang digital forensics sa cellphone at iba pang gadgets ng suspect upang matukoy ang kanyang motibo. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., makatutulong ang laman ng cellphone upang malaman kung ano ang iniisip ng estudyante bago at habang nangyayari ang pamamaril. Tinitingnan din ng PNP kung may mga nauna ng insidenteng banta o warning signs na maaaring magbigay ng babala sa mga otoridad tungkol sa suspect. Balitang Promdi. Kaugnay pa rin yan, muling nanawagan naman si Education Secretary Sani Angara sa mga magulang na regular na kumustahin ang kanilang mga anak at bigyan sila ng oras at atensyon. Dapat din anyang maging mapagmatyag sa mga posibleng panganib sa impluwensya. Kabilang na po yung nakikita sa mga online. Ginawa po ni Angara ang pahayag na karaang bumisita sa Ateneo de Zamboanga University matapos ang pamamaril ng isang 14 anyos na estudyante. Ayon po kay Angara, batay sa kanyang mga assessment, posibleng nagpakita ng ilang warning signs ang estudyanteng sangkot sa pamamaril, ngunit hindi ito sapat na nabigyan ng pansin ng kanyang mga kaklase at ng kanyang guro at ng mga kamag-anak. Aliwanag nito, nabatid na may mga pagkakataon na nagbibiro daw po ang estudyante tungkol sa kanyang galit sa kanyang kaklase, ngunit hindi siya mukhang dumaranas daw po ng seryosong problema o hindi seryoso yung kanyang mga sinasabi dahil dinaan nga ho sa biro. Kasabay nito'y binigyan din ni Angara ang pangangailangan na mapalakas ang koordinasyon o ugnayan sa pagitan ng paaralan, mga magulang, sa pamamagitan po ng PTA, Parent Teachers Association. Ganon din po yung komunidad, habang dapat din na paigtingin ang school-based mental support, lalo na dahil marami daw po ang mga paaralan ang kulang sa guidance counselor. Balitang Promdi. Balita muna tayo mula dyan sa Negros Occidental, grade 10 student patay matapos na malunod naman habang naliligo sa drainage sa bayan ng Valladolid sa Negros Occidental. Ibalita mo yan na Rage 46, Rex Cantong. Patay ang isang grade 10 na estudyante matapos na lunod habang naliligo sa drainage ng Barangay Lacaron, bayan ng Valladolid, Negros Occidental. Ang biktima ang isang lalaki na 17 anyos, residente ng nasabing bayan. Ayon kay Police Major Karina Unyo, hepe ng Valladolid Municipal Police Station, nakita na lamang ng
ang biktima ng kanyang sariling ama habang wala ng buhay na nakita sa isang drainage ng nasabing lugar. Ang biktima posibleng inatake ng epilepsy habang naliligo at wala namang foul play na nakita ang mga doctors and nurses ng nasabing bayan. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:31 na po ng umaga. Kasado naman na magsagawa ng nationwide active threat drill ang Department of Education. Gaganapin po yan sa August 25. Ito'y bilang tugon sa magkakasunod na school shooting incident kung saan ay kumitil sa buhay ng ilang estudyante. At ang pinakahuli ay ang pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga High School. Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Senado, sinabi po ni Department of Education Undersecretary Malcolm Garma, nakalatag na ang lahat ng protocols na gagamitin sa active threat drill sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon sa Philippine National Police at DILG. Yan ay kasunod ng inisyal na testing ng naturang active threat drill sa Manila Science High School kamakailan. Ayon kay Undersecretary Garma, kaiba ang active threat drill sa earthquake drill dahil dito po'y masusubok ang mabilis na reaksyon ng mga tauhan ng eskwelahan at kanilang mga estudyante kapag mayroong insidente ng pamamaril o anumang karahasan. Pinakamahalaga sa naturang drill ay ang reunification stage kung saan ay magtitipon-tipon sa designated areas ang lahat ng mga estudyante, mga guro, mga magulang ng mga pulis at medical responder. Ito po'y para maiwasan ang pagkakawatak-watak sa iba't ibang lugar sa eskwelahan ng mga school personnel at mga estudyante kapag mayroong nangyaring pamamaril o anumang karahasan. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo dyan sa Western Visayas. Standby, Joe. 204 arestado daw po sa kampanya laban sa illegal fishing at illegal logging sa Western Visayas. Go ahead, Jocelyn Make ng Action Radio, Iloilo. Umabot sa 204 na mga individual ang naaresto na Police Regional Office 6 sa 187 na operasyon laban sa illegal fishing at illegal logging sa buong Western Visayas ngayong buwan ng Agosto. Batay sa accomplishment report ng PRO6, 69 na anti-illegal fishing operations ang isinagawa na nagresulta sa pagkakaaresto ng 146 na mga individual. Nakumpiska sa mga operasyon ang mga isda na nagkakalaga ng 260,720 pesos at iba't ibang fishing paraphernalia na nagkakalaga ng 15,537,400 pesos o kabuuang 15,798,120 pesos. Samantala, 180 na anti-illegal logging operations naman ang isinagawa na nagresulta sa pagkakatimbog ng 58 na mga individual. Sa kabuuan, umabot sa 16,183,000 pesos ang halaga ng mga isda, fishing paraphernalia, tabla at charcoal na nakumpiska o na-recover sa dalawang kampanya. Mula sa Action Radio, Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nananawagan naman si Defense Secretary Gilbert Eudoro Jr. ng pagkondena mula sa publiko laban sa umano'y cover-up ng Chinese Embassy sa illegal na aktibidad ng kanilang national sa Pilipinas. Ayon sa kalihim, mistulang PR firm ng
embahada o ang embahada ng negosyante po na si Tony Yang, maging ng iba pang illegal na aktibidad na kinasasangkutan ng kanilang kababayan. Gate po ng DND chief, sa lahat umano ng mga embahada dito sa bansa ay ngayon lamang nagkaroon ng ganitong klaseng pagmamalabis. Pinakahulit nito ay ang pahayag ng kalihim sa serye po ng World War sa pagitan niya at ng tanggapan ng China sa Maynila. Matapos itong akusahan ng law enforcement sa Pilipinas ng pag-target ng mga kalahi. Nagugat ito sa raid ng PAOK, NBI at AFP laban sa Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental na ipinasara ng DENR dahil sa mapanganib na paggamit ng radioactive material bukod pa sa pagpuproduce ng umano'y substandard na bakal. Una nang binanggit ni Teodoro, dati itong pag-aari ng negosyanteng si Yang. Balitang Promdi. Samantala, kinasuhan naman ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice ang Hongsheng Gaming Technology Incorporated, isang offshore gaming company na nag-operate po dito sa Pilipinas. Ayon sa BIR, umaabot sa 2.23 billion ang kabuuan ng umano'y tax deficiencies, kabilang ang income tax, value-added tax at final withholding tax ng kumpanya para sa taxable years 2021 hanggang 2023. Dating nag-ooperate ang Hongsheng sa Baofu Compound sa Bamban, Tarlac na ni-raid po ng mga otoridad kaugnay ng mga alegasyon ng fraudulent cryptocurrency investment operations. Sinabi naman ng BIR Commissioner Charlito Martina Mendoza, walang negosyong dapat na kumita sa Pilipinas habang umiiwas po sa pagbabayad ng tamang buwis. Bahagi ang kaso ng Run After Tax Evader Program ng BIR na naglalayong habuli ng mga individual at kumpanyang sangkot sa tax evasion. Balitang Promdi. Balita muna tayo mula naman sa Eastern Visayas, number 1 most wanted person dahil sa kasong rape, arestado daw po sa bayan ng Palumpon, Leyte. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Isang 50 anyos na construction worker kabilang sa most wanted person sa Eastern Visayas na aresto ng kapulisan sa bayan ng Palumpon, Leyte. Kinilala ng PNP ang akusado si alias Fidel na sa 8 taong gulang residente ng Santo Niño, Samar. Inaresto siya sa isang intelligence driving operation sa kabahan ng Evangelista Street, Palumpon ng pinagsanib ng puwersa ng Calbayog City Police Station, Palumpon Municipal Police Station, Samar Police Provincial Office, Regional Intelligence Division, Dibupang Police Intelligence at Mobile Force Units. Si Fidel ay naharap sa 5 bilang ng kasong qualified rape of minor at walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Matapos ang pagkakaresto, dinalang sospek sa kustodiya ng Calbayog City Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Ayon kay PRO8 Regional Director Brigadier General Jisung Capoy, patuloy ang operasyon sa bisa ng Police Intelligence at Coordination ng iba't ibang unit sa pagtugis sa mga wanted person, lalo na sa mga naharap na mabibigat na kaso. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Jimmy. Standby lang, Jane. Sa iba pa nating mga balita, kinwestiyon ni Pagbilao Councilor Angelo Lawrence Ariola ang paggamit ng mga AI-generated images sa publicity material ng lokal na pamahalaan para sa pagdiriwang po ng ika-276 na anibersaryo ng Pagbilao. Ayon po kay Councilor Jello, dapat ay gamitin ang mga lehitimong larawan ng komunidad at hindi mga imaheng nilikha ng artificial intelligence o AI. Iginit din niya na ang pagpuna sa mga naturang materyales ay bahagi po ng pananagutan ng mga opisyal at mamamayan upang mapabuti ang serbisyo publiko.
Lumawak ang usapin matapos sa mga komento sa social media mula sa ilang anonymous account na umano'y bumatikos sa kanyang pahayag. Dahil dito'y humiling po si Ariola ng isang formal na konsultasyon upang alamin kung may mga kawani ng munisipyo na sangkot at kung may nalabag na mga patakaran. Sinuportahan naman ni Vice Mayor Wally Dapla ang isasagawa pong konsultasyon. Sinabi po ni Vice Mayor Wally na mahalagang pag-usapan hindi lamang ang paggamit ng AI kundi pati ang tamang asal at profesionalismo ng mga empleyado ng gobyerno pagdating sa social media. Balitang Prompty. Tama ho, yung AI ho ay nakatutulong naman talaga para sa ating lahat. Kung gagamitin ng wasto, tama at legal. At hindi sa pamamagitan ng pandaraya at hindi rin po sa pamamagitan ng pang-iisa. Baka mamaya may natatapakan na rin ho tayo o may nakakaligtaan dahil sa paggamit ho ng AI. Balitang Prompty. Alas 3:41 na po ng umaga. Dumami naman ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap at nakararanas ng gutom. Batay po ito sa survey ng Okta Research ay ikalawang quarter ng taong 2026 na isinagawa po noong July 4 hanggang 11. Lumabas sa naturang survey na 39% ng mga respondent ang nagsabing itinuturing nilang mahirap ang kanilang pamilya. Mas mataas po ito kumpara sa 35% noong Marso. Bumaba rin ang bilang ng mga nagsabing sila po'y hindi mahirap o yung kanilang pamilya ay hindi mahirap. Dati po yung mga nagsasabing hindi sila mahirap ay nasa 18%. Yung mga nagsasabi po na sila po ay hindi mahirap, nasa 24% pero ngayon po'y bumaba na sa 18%. Tumaas naman ang hunger incidence, 21% kumpara sa dating 17% noong nakaraang survey. Yan po'y dahil 79% ng respondent ang nagsabing hindi sila nakaranas ng gutom sa nakalipas na 3 buwan. Mas mababa po ito kumpara sa 83% noong Marso. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo sa Northern Samar. Wanted sa Northern Samar dahil sa paglabag sa election code. Aresto naman matapos ang 15 taon na pagtatago. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Matapos ang 15 taon, naaresto ang isang wanted dito sa lalawigan ng Northern Samar mula sa bayan ng Pambuhan. Ayon sa ulat ng PNP, nahaharap ito sa election law violation. Nang mamataan ng kapulisan ang kinaruruunan nito, agad na idulunsan ang isang manhunt operation sa bayan ng Pambuhan, Northern Samar. Iniulat ng PNP nang naaresto isang 38 taong gulang at inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court Branch 21, Lawang, Northern Samar noon pang July 4, 2011 dahil sa paglabag sa Comelec Resolution No. 1919 in relation to Section 261 ng Omnibus Election Code. Halagang 200,000 pesos ang inilagak na piyansa ng korte para sa pansamantalang kalayaan. Samantala, tiniyak ng PNP Northern Samar na patuloy ang kanilang pagtutugis sa mga wanted. Gaano man daw katagal ang kanilang pagtatago. Dinala ang nasabing akusado sa Pambuhan Municipal Police Station bago ito iharap sa korte. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Jane. At sa lahat ng ating mga provincial reporter, nakapagtala po ang Department of Health ng higit 72,000 kaso ng influenza-like illness o ILI sa loob po ng 8 buwan. Sa datos ng ahensya mula January 4 hanggang August 1, umabot po sa 72,735, 72,735 ang naitalang ILI o influenza-like illness
pero mababa po ito ng 23% kumpara sa 93,399 cases sa kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Gayunman, sinabi po ng DOH, nakitaan po ng trend ng pagtaas ng kaso nitong nakalipas na linggo. Umabot na sa 4,466 ang naiulat na kaso mula July 5 hanggang July 18. Bahagya po itong mas mataas kaysa sa 4,442 cases noong June 21 hanggang July 4. Mayroon ding 38 na naitalang namatay, 16% mas mababa kumpara sa 45 death noong nakaraang taon. Ang influenza-like illness o yung ILI ay tumutukoy po sa mga sakit na may karaniwang sintomas gaya po ng lagnat, ubo, sore throat, sipon, pananakit ng katawan at sakit ng ulo. Naku, yan ay usong-uso lalo na ngayon tag-ulan. Balitang Promdi! Samantala, nadiskubre naman ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang bagong paraan ng pagtatago ng illegal na droga para makalusot sa ating bansa. Sa modus, idineklara ang kontrabando bilang touchstone at doon ay isinilid ang shabu na aabot po sa 43 kilo at may halaga na 272.4 na milyong piso. Sa investigasyon mula sa Afghanistan ang illegal na droga na naharang sa dalawang 20-foot container sa Manila International Container Port. Kinubli ang mga shabu sa loob ng fabric pouch na nilagyan po ng plaster of Paris upang magbukha at humalo sa mga totoong touchstone. Sabi po ng BOC, dahil po sa kanilang mahigpit na profiling sa mga high-risk shipment, isinailalim ang kargamento sa 100% physical examination kung saan ay nadiskubre nga ang naturang illegal na droga. Balitang Promdi! Pilipinas ang oras sa alas 3:47 na po ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ay ang Balitang Promdi. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Kisas Hobson. Kumusta na po ang ating mga kababayan? Medyo nakapahinga po tayo ng bahagya sa mga malalakas na ulan kahapon. Inaasahan po natin na good weather din today. Bagamat kung minsan nagiging makulimlim ang panahon, kung minsan may mga pag-ulan, hindi kasing lakas at hindi kasing grabe na katulad po noong nakaraang linggo at noong mga nakalipas na araw na umaabot pa po sa punto ng mga pagbaha. Gayunman, yan ay pahinga lamang, sabi nga ho ng Pag-asa, dahil inaasahan ho na by Sunday or Monday, ito na naman po mga pag-ulan na yan ay unti-unti na naman nating mararanasan. Balitang Promdi! Kaya ingat po tayo, samantalahin po natin yung magandang panahon para po doon sa mga gagawin po natin sa mga sa labas o kaya para makapag-banding ang pamilya sa labas, yung mga may lalakarin sa labas. Kaya lang ngayon po ay holiday holiday today, kaya yung mga dapat na proseso naman sa mga government offices ay hindi natin magagawa. Pero tingnan natin, baka naman sakasakaling hindi na kasing lakas at kasing bagsik na mga pag-ulan ng mga nakalipas na araw ang maranasan next week. Bagamat sabi nga po ng Pag-asa, yan po ay hanggang sa buong Agosto mararanasan natin ang mga pag-ulan na. Pero ang paghahandaan naman natin yung pagkatapos nito mga pag-ulan na ito, sinabi na po at nagbabala na po ang Pag-asa kaugnay po ng El Nino. Yan po yung unti-unti nang nararanasan sa bahagi ng Mindanao, yung matinding init at kakulangan sa mga pag-ulan. Kaya itong mga pag-ulan natin ngayon, dapat sinasamantala po yan ng ating pamahalaan. Paano nga kayang gagawin para kahit paano ay makapag-ipon o makagawa ng paraan upang ang ating mga dama ay kahit paano ay mapuno.
Sabi ni Virgilio Sacdalan, doon sa mga kaso ng influenza-like illness. Dami naman bagong kaso ng sakit. Hindi kaya lagnat laki lang yan. Meron pang super flu noon. Hindi malayo, kaya lang hindi po dapat na pinagpapawalang bahala. Sabi nga natin, dahil sa tulong ng social media at mas marami na ang mga paraan ng pakikipag-communicate ng pamahalaan sa publiko kumpara po noong panahon, noong unang panahon. Kaya ngayon, itong mga ganyan ay nalalaman natin. Kaya sabi nga natin, bakit napakarami naman mga sakit? Tayo naman ay lumaki na walang gaano, kundi lagnat, trangkaso, ganun lang. Pero yan po kasi may kakaibang variant. O kung minsan hindi natin alam, yung naranasan pala natin, delikado, tayo lang ay nakaligtas. Kasi dati, wala pong nag-i-inform sa atin or mabagal ang information noon, unlike noon, o unlike ngayon. Yun naman ang siguro, para sa akin yun ang masasabi kong paliwanag tungkol dyan. Kaya ngayon, nalalaman natin, ang dami-dami palang forma ng mga sakit na ganyan, ha? Jorik, makakulop, isang magandang umaga. Uy, ang Department of Education plano daw ho sa December, sa August 25. Kailan ba yun? Sa Tuesday na magsagawa daw po ng active drill. Kaugnay ho doon sa mga nangyayari pong mga karahasan. Katulad ng active shooting. Kaya lang ikaiba daw po ito doon sa mga drill, sa disaster drill, o kaya yung mga lindol, sunog, yung mga ganyan. Pero ano paman po na drill yan, kasi napapansin ho natin o katulad ng sa earthquake, duck cover and hold. Minsan, ang binibilang ho ng pamahalaan ay yung bilis, liksi ng mga kasali po sa drill kung papaano ho sila lalabas, halimbawa ng isang gusali. Kung minsan ho nagbabagal, nagkukwentuhan pa Hindi makatotohanan ang ginagawa. Sana po isasabuhay po natin yung mga ganyan. Hindi man po 100%, sabi nga ng iba, drill kayo ng drill. Pagdating naman ng time na mangyayari talaga yan, hindi mo alam kung anong totoong magagawa at mangyayari. Hindi natin masusunod yung drill na yan. Pero kahit papaano, may makukuha tayong idea. Ito, di ba, RHTV. Kagaya na lamang nung isang pangyayari dyan sa bandang Mindanao yan Nagawa naman sila ng earthquake drill yan. Akala mo, napapano si ate, no? Akala mo kung makahagulgol dyan sa video na yan, totoong merong naipit. Pero kahit papano tayo ay kumbaga ay na-focus. Nag-ano yan sa social media nag-trending, nag-viral. Na parang akala mo totoong merong nadisgrasya. Feel na feel niya. Pero yun po talaga dapat ang essence ng pagiging pagkakaroon ng drill. Maramdaman natin, maisabuhay natin kung paano at ano ang dapat response, tugon na dapat gawin. Para nga naman yung kanyang mga kasama doon sa drill ma-feel din kung paanong gagawin, di ba? Kung paanong magmamadali in case of emergency. O, diba? Effective yung ganyan drama ni ate. Earthquake drill lang yan, ha? O, dapat ganyan. Anyway, maraming salamat TV sa paghabol dyan sa video na yan. O, nababanggit lang ho yan, ha? Bago ho tayo matapos ngayong araw na ito, simulan na po natin yung mga pagbati. Abay, uunahin ko na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Unahin na natin ang pagbati ng isang maligayang kaarawan. Lalayo pa ba tayo? Magdiriwang ng kaarawan ngayon. Di ko masabing bunso may nag-claim na mas bunso siya. Di pangalawa sa bunso. Si Jeric Sasil. Magdiriwang ng kanyang kaarawan today. Happy birthday sa iyo. Sa aming bagong kapatid dito, si Jeric Sasil. Today, August 21, nawa ay, alam mo na ang mensahe namin, naway mabusog mo kami. For sure naman yon, di ba, Jeric? Hindi mo kami bibiguin. Sa iba pa pong mga nagdiriwang ng kaarawan, baka sakaling mabasa ko pa.
Mamaya papasadahan po, happy birthday po sa inyong lahat. At sa iba pa po nating mga pagbati, Antonio Carrasco, we Pinoys are progressing negatively. Why criminals or killer are getting younger? Is it not? Is it not? Nagkataon lang ayoko sabihin nagkataon kasi marami ng beses Siguro nga ho isa na rin sa dapat natutukan yung impluwensya ng mga nakikita online o sa social media, kaya ho may mga lumalakas ng loob. Bakit ang isang bagay ba gagawin mo? Halimbawa ang pagmumura sa publiko o karahasan, gagawin mo ba yan? Di ba dati hindi natin basta-basta nagagawa yan noong unang panahon? Bakit? Akala natin sobra. Di ba dati ang paniniwala natin kapag ginawa natin yan, sobrang mali na. Pero dahil may mga nakikita sa social media na gumagawa, halimbawa pagmumura, may nakikitang nagmumura sa social media na ang iba ay tinatawanan lang, hina-heart lang, sinishare pa. Akala nila normal lang Ganon din ho yun sa mga paggawa ng krimen na akala nila okay lang, karaniwan yan, normal yan. Ayun naman para sa aking 10 cents, ika nga 2 cents pala, masyadong marami yung 10 cents. Yan ay 2 cents ko. Samantala, Virgilio Sakdalan, isang magandang umaga. O, di ba? Virgilio, bigyan ng award yan. Ganyan dapat kapag gumagawa ng earthquake drill o kung ano mang drill o practice na ginagawa, isinasa puso. Loiteo Natum sa Aliaga, Nueva Ecija, good morning po sa inyo. Kay Ma'am Becky Tisuka, lagi po nakikinig sa atin. Binabati rin po natin isang magandang umaga si Rosalie Duarte, Red Tango. Ganon din po kay Ma'am Reggie Padilla, good morning Madam. May malapit ng reunion Madam Reggie, baka sakaling tayo magkita. Baka lang ng year 1998 and 2022 ba? Next year na yon. Ngayon ay year muna nung naunang batch sa amin. Veli J. Bayandaga, good morning po sa inyo. At ganun din, ay happy birthday ang mga mga nagdiriwang ho ng mga kaarawan ngayon. Dami pa, susunod. Binabati rin po natin si Ivy Gutierrez. Willie Relador, paring Willie, good morning sa'yo. Ayan, si Madam Reggie nagpapabati. I-greet mo ang anak, mga anak ng mga taga-Hagonoy na may mga lugar na lubog. Lubog pa rin po ba hanggang ngayon sa baha? Grabe naman, ang tagal. Sa bagay dyan sa atin kahit nga sabi ko nga dito sa programa, kahit hindi umulan, basta nag-high tide, lumulubog ho ang maraming lugar sa Bulacan, lalo na sa Hagonoy, Kalumpit, yan, sa baha. Kailan kaya at ano kaya ang dapat na maging solusyon dyan, Kay Sir Philemon Mamuwad, kay Ma'am Evan Lang, kay Bentong, sabi niya ano sabi mo kanina, Bentong? Yayamanin. Sinong yayamanin? Ako daw? Naku, baka mapagkamalan tayong tumatanggap ng maleta niya na Sir Bentong. Hindi tayo'y ordinaryong manggagawa lang. Kay Romulo De Yalino at sa iba pa po, naku, maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam na tayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa ating balitaan. Sa buong isang oras at sa buong isang linggo. Dito po sa ating balitang Promdi, ito po ang inyong lingkod, Kisos Habson. Susunod naman ang Magandang Umaga, Pilipinas. Muli Pilipinas ang oras, 1 minuto bago mag-alas 4. Good morning, happy Friday and happy weekend. Dumilim ang kalangitan.
Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino.